Good boy, very good. Oh, very good. Very good. Very good. Sige, atras ka na. Pinapaano ka na. Thank you, thank you. Very good, Sol. Very good. Good boy. Tapang ah. Ano, Sol? Hindi mapakali si Sol at may mga tao kasi dito sa loob ng bahay, mga barkada, pinsan nila Miguel at mga barkada ni Gabriel. Kinakahulan niya ng kinakahulan kanina, laki ng boses. Samantalang si Logan ay tahimik lang doon. Yan si Logan, tahimik lang yan, pero nasa loob ang kulo niyan. Ano? Sa loob ang kulo niyan eh. Delikado yan. Eto, laki ng boses, nakakatakot. Magandang deterrent pala ito. Magandang deterrent ito. Ang ugali ni Sol, ayan, ay sa itsura pa lang niya, nakakatakot na. Tapos, kinakahulan niya talaga yung mga ibang tao hindi niya kilala. Oo, kinakahulan niya O yan. Sige lang. Patingin nga, sige nga, labas nga kayo. Tingnan ko yung reaction nitong aso. Sige nga, lapitan mo nga. Titignan ko lang kung anong reaction, Sol. Ha? Sindakin mo nga, dali, para tingnan ko lang kung reaction niya. Ha? Ikaw? Good boy, very good. Oh, very good. Very good. Very good. Sige, atras ka na. Pinapaano ka lang. Thank you, thank you. Very good, Sol. Very good. Good boy. Tapang ah. Tapang ni Sol ah. Very good. So guys, eto, turuan ko kayong konti kung paano magpatapang ng aso, no? Kung gusto ninyo na ang aso ninyo maging guardian ninyo, maging matapang para lang sa pamilya ninyo, yung ginawa ko na yon, ginagawa ko ang exercise talaga yon para lumabas yung confidence ng aso. So may natural tendency na siya na maggwardya, di ba? May natural tendency na siya na wina-warningan niya yung mga strangers sa pamamagitan ng pagkahul niya. So ang ginawa ko noon, kung napansin niyo, ay ini-encourage ko siya. Sabi ko, good, good. Tapos, lumalapit siya, pumaporma naman itong si Sol, pero alam ko kapag inambahan ng stranger si Sol, merong point na mapapagtid din siya, aatras siya. Bago dumating sa point na yon, na aatras si Sol, matitrigger yung fight or flight reaction niya dahil sa adrenaline na pumubomba sa dugo niya, pinaalis ko na yung stranger, ang aking pamangkin na si David, pinaalis ko na para ma-feel niya yung confidence na napaalis niya yung unwanted person. Yun. So, nagbe-build ng confidence yon doon sa aso na napaalis yung unwanted person, na-relieve yung stress niya, at wala na yung stranger sa paligid niya. So, that's how you build confidence in a dog that you want to be a guard dog. Of course, iba-iba rin kasi ang genetics ng mga aso, iba-iba rin talaga yung kanilang reaction sa adversity, reaction sa strangers. Pero kung gusto niyo mapatapang pa yung aso ninyo, medyo nakukulangan kayo, ganun lang naman ang pag-build ng confidence sa mga dogs. I-reward nyo lang sa ganung klaseng behavior, sabihin nyo good, wag nyong sasawayin. Kung yun talaga ang magiging trabaho ng aso ninyo, wag nyo sasawayin. Kasi pag sinaway ninyo, makukonfuse yung aso dahil akala niya guard dog siya, tapos sinasaway nyo siya kapag kumakahol. I-encourage nyo yun kung yun ang talagang gusto nyo maging end result. And sa mga exercise na gano'n, ang gusto natin mangyari, ma-build yung confidence ng aso ninyo. If you want your dog to be a guard dog, wag niyo siyang wag niyo papangyarihin na yung situation ay matatalo siya or mapapagtid yung yabang niya. Kailangan
ma-maintain ninyo yung yabang ng aso ninyo. Yun lang, konting tips lang. Doc Abel Manalo po ito. Manalo K9. Kung gusto nyo magpa-train nga pala ng mga aso ninyo sa Manalo K9, comment below or mag-PM kayo sa amin. Tuturuan namin yung mga aso ninyo, pati kayo, kung gusto nyo matuto sila sa basic obedience, advanced obedience, basic protection. Kung gusto nyo maging attack dog yung aso nyo, guard dog, advanced protection, pati mga detection, explosive detection, narcotics detection, lahat ng narcotics, low and high volume, lahat ng explosives, low and high volume, and pati mga tracking, search and rescue. Kaya po namin magturo niyan sa Manalo K9. Doon po ang aming training center sa Manalo Resort Hotel Complex. 15 hectares yon sa may Sitio Tutulo, Barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Thank you po.